Ang aking kwento, Kuya Bari, ay hango sa totoong karanasan ng aking lolo noon. Naikwento ito sa akin ni lolo kasi nalaman niya na nagsusulat ako sa mga platform sa social media ng mga kwento. Pinili ko naman ang inyong programa para padalhan ng kwento kasi matagal na rin akong masugid ninyong tagapakinig. Umupo si lolo sa paborito niyang tumba-tumba at nagsimulang magkwento. Taong 1962, sa isang malayo at diblib na lugar daw ay may isang komunidad ng mga tao na piniling manirahan sa malapit sa dagat ng Iloilo. Sila ay ang mga taong malaya at masaya kahit na simple ang buhay nila. Ang mga bahay nila ay gawa lamang sa mga nipahat na nakatayo sa tabing dagat, kung saan maririnig mo ang alon na dumapo sa dalampasigan. Ang mga taong ito ay kilala sa kanilang malasakit sa kalikasan at pagmamahal sa karagatan. Araw-araw, sila ay nagigising sa tunog ng mga ibon na umaawit at sa saliw ng alon. Sinimulan na agad nila ang araw sa pamamagitan ng paghahanda ng kanilang mga bangka para mangisda. Sa bawat araw na lumipas, sila ay nagbibigay pugay sa karagatan sa pamamagitan ng pagsasagawa ng ritual. Naghahain sila ng mga bulaklak at kahoy na sinasabing magdudulot ng kapayapaan at kaligtasan sa kanilang komunidad. Iginagalang at inaalagaan nila ang bawat yamang dagat na ibinigay sa kanila. Sa gabi, kapag madilim na at nakikita na ang kahangahangang kulay ng langit, ang buong komunidad ay nagtitipon-tipon sa baybayin. Dito daw sila naglalagay ng mga sulo na may liwanag na nakaayos sa isang mahabang hanay. Ang mga ilaw na ito ay naglalarawan ng mga bituin at nahahalin tulad sa kanilang mga pangarap at pag-asam. Sa ilalim ng mga tumatanglaw na ilaw, sila'y nagsasama-sama at nagbabahagi ng kanilang mga karanasan sa dagat, mga tagumpay at kwento ng kabayanihan. Ngunit hindi lamang sila limitado sa paggalugad ng mga yaman ng dagat. Sila rin ay nagtataglay ng natatanging kultura at tradisyon. Matatagpuan sa puso nila ang mga awit na nagpapahayag ng kanilang mga saloobin at pagsinta sa karagatan. Sa pamamagitan ng musika, sila ay nagbibigay buhay sa kanilang kagandahan at pagmamahal sa kalikasan. Ang mga sayaw ay sumasalamin din sa ritmo ng alon at pagsasama-sama ng mga tao sa komunidad. Sa loob ng komunidad na ito ay may konsepto sila ng pagtutulungan sa isa't isa, nagbibigay ng pagmamahal at suporta. Kung may hamon o kagipitan sila ay nagkakaisa upang malampasan ang mga ito. Ang tribo ay kilala sa kanilang matibay na samahan at harmonyang namamagitan sa kanila. Ngunit isang araw, dumating ang ilang mga dayo. Sa simula, ang mga dayong ito ay inabutan ng malugod na pagtanggap mula sa mga miyembro ng tribo. Walang may alam kung saan nanggaling ang mga dayo, ngunit sabi ng lolo ko, Kuya Bari, malalakas daw ang loob nila at ipinipilit na sila'y mas higit at may mas mabisang paraan ng mga ritual at kultura. Wala silang pakialam kung ang kanilang paniniwala ay sumasalungat sa mga pananaw ng ibang tribo na dinadayo nila. At sa hindi inaasahan na pagkakataon, unti-unti nilang sinakop ang mga kahaliling lupain at itinago ang kanilang tunay na motibo sa pagsisimula ng kanilang panunupil. Sa pagdaan ng mga araw, ang mga dayong ito ay nagsimulang isalangsan ang kanilang mga maling paniniwala sa mga taong naninirahan sa tribo. Pinilit nilang ipangalandakan ang kanilang kultura at relihiyon.
Sinadya nilang itapon ang mga tradisyon at paniniwalang kinagisnan ng tribo. Palaging kinukumbinsi ang mga tao sa pamamagitan ng mga pagpupulong at matatamis na pangakong binitawan kasabay ng isang masaganang hapunan. Subalit, hindi natanggap ng tribo ang mga paniniwala at ritual na dinala ng mga dayo. Ang mga maling turo ay nagdulot ng kaguluhan, alitan at karahasan sa dating maayos na komunidad. Kaya marami ang tumanggi sa alok ng mga ito. Noong malaman ng mga dayo ang pagtanging iyon, ay nagalit sila at naglabas ng isang sumpa sa tribo. Ayon sa kanilang sumpa, sinasabi nilang ang tribo ay magdadanas ng kaparusahan at magkakaroon ng matinding kamalasan sa kanilang buhay. Simula noon ay nagkaroon ng isang malaking pagbabago sa tribo. Matapos ang isang matinding ulan, nagkaroon ng malakas na kidlat at kulog na sumabog sa kalangitan. Ang katahimikan ng lugar ay biglang nawala at napalibutan ito ng matinding kadiliman. Nagkaroon ng salot. Marami ang nakasakit sa hindi malamang dahilan. Ang salot na ito ay isang malalang epidemya na kumalat sa buong tribo. Nagdulot ito ng matinding sakit at pagdurusa sa mga miyembro ng tribo. Ang mga taong nagkasakit ay nagdanas ng lagnat, pagkahilo at matinding sakit ng katawan at tuluyang pagpayat. Ito ay pinaniniwalaang dulot ng sumpa na inilagay sa tribo mula sa mga kaaway nila upang hatiin at sirain ang kanilang komunidad. Ginawan ng paraan ng mga matatandang miyembro ng komunidad na gamutin ang mga sakit at labanan ang salot. Sinubukan nilang maghanap ng mga halamang gamot at iba pang natural na lunas. Ginawa nila ang lahat maski ang araw-araw na pagdarasal, ngunit parang tumalikod na lamang ang langit sa pagkakataong iyon. Dahil sa kabila ng lahat ng kanilang mga pagsisikap, hindi nila napigilan na dumami ang bilang ng mga nasasalantana ng salot. Ang mga pamilyang nagluluksak sa kanilang mga mahal sa buhay na nawala dahil sa salot ay patuloy na sumasamo sa mga Diyos at hinihiling ang kahabagan. Hanggang isang araw daw, sabi ng lolo ko, ay isang matandang kasama ng mga dayo ang bumalik sa nayon para magsalita sa isang pagpupulong. Sinabi niya na matatapos lamang ang sumpa kung aayon na kami sa kanilang mga kagustuhan. Bumalik ang mga dayo sa puok. Mas madami sa mga naunang grupo. Parang marami ang naduwag at ang ibang nagdadalawang isip noon ay nagpasyang sumanib na dahil sa nagaganap sa kanilang komunidad. Inakala nilang malalakas ang kalaban at hindi nila ito kaya. Ang tribo ay nahati sa dalawang grupo. Ang pagkakaisa ay biglang nabuwag dahil sa takot at pag-asang matigil ang sumpa at hindi na maging biktima ang alinman sa kani-kanilang pamilya. At dahil mas marami ang nakisapi na sa mga dayo, silang mga ayaw pasakop ay ginawang mga bihag at alipin, kasama na doon si lolo. Ang mga lalaking bihag ay ikinukulong at inilalabas lamang kapag sumisikat ang bilog na buwan. Ipinaparada sa buong puok na nakagapos ang kanilang mga kamay. Wala silang magawa kung hindi ang tumalima dahil nakatusok sa kanila ang mga sandatang pamugot. Hindi sila makalaban sa puwersa ng mga dayo. Bagamat takot, hindi sila nagpatinag na maski ang prinsipyo nila at paniniwala sa nakagawiang kultura ay sakupin ng mga dayong ito.
tumindig sila at di alintana ang mga parusang iginagawad sa kanila. Samantala, ang sumapi sa mga dayo ay nabigo dahil hindi naman nawala ang sumpa ng salot na sakit. Marami pa rin ang nagkakasakit at may pailan-ilan pa nga ring namamatay. Ang tinatamaan ng mga sakit ay parang nauupos na kandila na unti-unting nauubusan ng enerhiya hanggang sa igupo na ng labis na panghihina. Sa ilang araw na pagkasupil ng puok na iyon ay ipinakita na ng mga dayo ang kani-kanilang mga tunay na katauhan na nababalot sa isang pagkukunwaring mabuti ang kanilang hangarin para sa lahat. Inalis na nila ang kani-kanilang mga maskara at pinipilit na ang mga tao na sumunod sa kanila. Wala nang kapayapaan. Wala na ang tinatamasang kasarinlan. Wala na silang magawa sa pagkakataong iyon kung hindi ang tanggapin ang kaugaliang isinusubo sa kanila. May mga kaugalian silang mas hindi katanggap-tanggap, pero ang mga tao nagbubulag-bulagan at sabay sa agos sa takot na sila'y maparusahan. Nagpasakop sila sa mga dayong walang ibang hinangad kung hindi ang kaguluhan at kamatayan. Tumigil si Lolo sa pagsasalaysay at biglang nagpahid ng luha sa kanyang mga mata. Bigla daw niyang naalala ang panganay niyang anak na noon ay sanggol pa lamang. Ang kauna-unahang sanggol na inialay sa kinikilalang Diyos ng mga dayo. Sabi niya ay sapilitan itong kinuha sa kandungan ng ina at pagkatapos ng isang ritual at pagdarasal ay inilibing nila ng buhay ang sanggol na ito. May nabasa akong article na magpapatunay o mag-uugnay nito sa katotohanang noong unang panahon talaga ay mayroong ng ganitong mga practices ang mga tao na tinatawag ngayong infanticide. Tinuturing na itong krimen ngayon pero noon ay hindi sa maraming kadahilanan. Maaaring pagkontrol sa populasyon o kaya ay may depekto ang bata o mayroong propesya na magdudulot ng kapahamakan sa isang grupo o di kaya naman ay ang sanggol ay bunga ng pangangaliwa. Pero sa kaso nila Lolo noon, inialay sa Panginoon ng mga dayo ang sanggol. At dahil sa pangyayaring ito, ang asawa daw ni Lolo ay hindi na rin nalaman kung ano ang nangyari. Nawala na raw ito na parang bula lamang at walang makapagsabi kung tumakas o pinatahimik. Kinalamay ko si Lolo. Matagal bago niya ulit na ituloy ang kanyang pagsasalaysay. Pero hindi lang iyon ang masasamang kultura ng dayong iyon, Apo. Mas lalo akong naging interesado pagkatapos magsalita ni Lolo. Kapag sumapit daw ang bilog na buwan ay nagkakaroon ng labanan ang mga lalaki sa lugar. Ito ay ang tinatawag nilang pakikidigma. Para ito sa katanyagan at pag-ani ng respeto sa mga lalaking dayong mananalo sa labanan. Ang peklat at sugat nila ay itinuturing nilang simbolo ng katapangan at dangal. Subalit ang seremonyang ito ay brutal at madugo na minsan ay nagre-resulta ng di kanais-nais na pangyayari na dahilan ng pagpanaw ng ibang mga kalahok dito. Ngunit hindi lang iyon ang nakaagimbal sa kwento ng mga ito. Ang mga dayo ay ipinalalaganap daw sa komunidad ang konsepto ng kanibalismo. Dahil pagkatapos ng madugong labanan, ang mga ulo ng mga natalo ang nagsisilbing tropeyo sa mga nagwagi at ang katawan ng biktima ay iniluluto at siyang inihahanda sa isang salo-salo. Pinatigil ko muna si Lolo Kuyabari sa kanyang pagkukwento dahil hindi kinaya ng sikmura ko ang aking narinig. Kung totoo nga ito at hindi katang-isip ng lolo ko, ay parang hindi ko talaga mailarawan sa isipan ko kung papaano nalulunok ng mga katribo nila ang handog na bagong paniniwala at kalimutan ang kulturang
nakagisnan tungkol sa pagpapahalaga ng kalikasan at kapwa-tao. Pero hindi pa doon nagtatapos ang kwento. Tinanong ko si Lolo na papaano kung noong panahong iyon ay nagkataon lamang na mayroong kumalat na karamdaman tulad ng pandemyang naranasan nating noong 2020. Kasi hindi naman talaga ako naniniwala sa mga superpowers o kayang utusan ng tao ang kalikasan o kayang gumawa ng sumpa na ikapapahamak ng mga tao. Baka nagkataon lang. Iyon ang aking punto. Ngunit ang sagot sa akin ni Lolo, huwag ko raw maliitin ang galaw ng isang demonyo. Mayroong kinikilalang leader ang mga dayo at pinangalanan ito ni Lolo na Vicencio. Isang leader na nagtatanggi ng sarili at walang pakialam sa kapakanan ng kanyang mga nasasakupan. Palaging nagpapakita ng kapangyarihan at paminsan-minsan ay gumagamit ng kaharasan para lamang mapanatili ang kanyang kontrol. Sa kanyang pamumuno, dumaranas ang tribong ito ng matinding kahirapan at pagkakawatak-watak. Hindi niya iniintindi ang pangangailangan ng kanyang mga tauhan at mas pinipili ang sariling kagustuhan kaysa sa ikabubuti ng lahat. Sa kanyang pagiging mapanakot, nagiging sunod-sunuran ang mga miyembro ng tribo sa takot na baka sila ang maging biktima ng kanyang galit. Hindi nabibigyan ng boses ang mga taong may magandang layunin para sa tribong ito at ang buong komunidad ay namumuhay sa ilalim ng takot at pangamba. Bihirang makita sa labas ang lalaki at palagi itong namamalagi sa kubo niya kapag kaaraw. May isang oras o ilang minuto lang ata ito na nagpapakita, tapos ay babalik na naman ito sa kubo para magpahinga. Palagi rin daw itong seryoso at kung makipag-usap sa tao ay hindi makatingin ito ng diretsyo, mata sa mata. Kabilugan na ulit ng buwan. Isang malaking selebrasyon ang naganap. Maingay ang paligid. Nagkakantahan at nagsasayawan ang mga dayo sa dalampasigan. Alam nila Lolo na kapahamakan ang naghihintay sa kanila ng mga oras daw na iyon. At tulad ng dating nakagawian, isang pagtatanghal ang maaaring maganap. Pagtatanghal na siyang magtatakda ng kanilang kapalaran kung mayroon pa bang bukas o haharapin na ba nila ang kamatayan. Sila kasing mga alipin ang paglalaban-labanin, tapang laban sa tapang, matira ang matibay. Nakapaikot sa may dalampasigan ang mga tao. Sa bandang kanluran ng puok, mayroon namang mga naghahanda ng mga pagkain. Malalaking kawa ang naroroon na may pinakukulong mga tubig. Masayang masaya sila at tila nasasabik sa malapiestang pagdiriwang na iyon. Lumabas si Vicencio at umupo sa upuang ginawa upang magsilbing niyang trono. Unang sumalang sa labanan ang ibang kasamahan nila Lolo. Ang konsepto ng laban, panalo ang buhay. Halos ayaw gumalaw ng dalawang unang isinalang. Kamalas-malasang sila pa ang napiling magharap, gayong sila ay mag-ama. Sigawan ang mga tao na tila naiinip na sa laban. Nagbigay ng hudyat ang leader. Kumilos ang mga tauhan nito at gamit ang pamugot, inalisan nila ng buhay ang isa sa mga kalahok. Isang sigaw ang pumailan lang kasabay ng paghampas ng alon sa dalampasigan. Pinulot ng mga tauhan ang bangkay at idiniretso ito sa bandang kanluran ng puok kung saan naroroon ang mga kusinero. Nagtinginan sila Lolo. Hindi nila magawang lumunok sa iniisip na kahihinatnan ng bangkay na ito. Labis ang paghihinagpis ng anak sa naging kamatayan ng kanyang ama. Muling pumili ng sasalang sa labanan si Vicencio.
ang kaibigan ni Lolo na si Mang Ago ang haharap sa anak ng pinatay na alipin. Ngunit bago pa man simulan ang labanan, hindi napansin ng isang tauhan ang mabilis na paglapit ng binata dito at pag-agaw ng kanyang sandata. Agad iwinasiwas ito sa liig ng tauhang pumugot sa ulo ng kanyang ama. Agad namang bumagsak sa lupa ang dugo ang katawan nito at ang ulo ay nalaglag. Mulat ang matang nakaharap sa nangingisay na katawan. Pagkatapos nun ay agad sinaksak ng binata ang kanyang sarili para kitlin ang sarili nitong buhay. Sumisigaw itong hindi niya kailanman ibibigay ang sariling buhay para sa karangalan ng mga hayop na dayo. Dumilig ang dugo nito sa buhanginan. Tumayo si Lolo. Isang malakas na sigaw ang pinakawalan niya. Kakaibang tapang ang kumawala sa kanyang buong pagkatao dahil sa nasaksiyang pagdurusa ng kanyang mga kasamahan. Ang mga katribo nila noon ay nabulag na sa maling paniniwala, ay muling nagising sa katotohanang sila man ay pinaglalaroan lamang at nililinlang. Sumiklab ang hangaring makalaya sa mga dayo. Nag-agawan ng mga sandata. Lumaban sila gamit ang kanilang mga lakas. Nabuhay ang katapangan para ipagtanggol ang sariling pagkakinanlan. Naging inspirasyon ang mga dugong pumatak para muling buhayin ang tribong nalugmok sa kalupitan. Ang sigaw ni Lolo ang naging hudyat ng digmaan. Digmaang nagsumpa sa mga di makataong gawaing iyon ng mga dayo. Napansin nila Lolo na tumayo si Vicencio at nagsimulang tumakas sa puok ng labanan. Patungo ito sa kanyang kubo. Huminto ulit si Lolo sa pagkukwento at tila inaalala pa ang eksaktong naganap ng gabing iyon. Isang kampon talaga ng dilim si Vicencio. Pagpapatuloy ni Lolo. Sinundan daw nila ang lider ng mga dayo na nagkubli sa likod ng kanyang kubo. Dahan-dahan silang nagmanman at maingat na pinlano ang gagawing paglupig sa malupit na lider. Kasama noon ni Lolo ang kaibigan nitong si Mang Ago. Puno sila ng determinasyong magtagumpay sa kanilang hinahangad na kamatayan ni Vicencio para sa kalayaan ng lahat. Isang umaalingaw-ngaw na sigaw ang nagpahinto sa dalawa sa sanay pagsugod. Agad namang napayuko ang dalawa at nagkubli sa kadawagan. Napalunok sila nang masilayan ang malaking hubog at maitim na kabuuan ni Vicencio. Mga nagtutulisang ngipin, mga dilang mahahaba na sumasayaw-sayaw sa malaki nitong bibig. Mga matang mapupula na tila nagliliyab na mga bulalakaw. Mga kukong tila karit ni kamatayan. Parang humiwalay ang kaluluwa ng dalawa na di nakaimik sa kanilang nasaksihan. Isang aswang si Vicencio. Pagpapatuloy ni Lolo. Mula sa grupo ng mga aswang ang mga dayong iyon. Wika pa ulit ni Lolo. Tumango-tango ako, Kuya Bari. Siguro maski hindi naman nagbago ang anyo ni Vicencio bilang isang mabangis na anyo ng hayop, ang kalupitan nito at kawalang galang sa buhay ng tao ay isa na ngang patunay na kampon talaga ito ng kadiliman dahil sa labis na kasamaan 10 ng kanyang mga kalahi. Lolo, ano po ang ginawa ninyo nang makita nyo ang pagbabagong anyo ni Vicencio? Napangisi lamang si Lolo. Hindi ko alam kung para saan ang ikinilos na iyon ng aking abuelo pero hindi ako nagtanong. Nakinig na lamang akong muli sa kanyang pagpapatuloy ng kanyang kwento. Bumalik daw sila sa lugar ng labanan. Sinalubong sila ng mga dati nilang mga katribo. Nagsusumigaw na sila nga ay malapit ng magtagumpay. Ngunit binalaan sila ni Lolo
na mayroon pa silang mas matinding laban na dapat harapin. Hindi na nagulat ang ilan sa mga kasamahan nila nang sabihin ni Lolo ang tungkol kay Vicencio. Mayroon na rin palang naging usap-usapan na kumakalat tungkol sa leader. At ngayong napatunayan na hindi gawa-gawa ang kwentong iyon, isa sa mga katribo nila Lolo ang nagsabing nakapaghanda na siya para sa paghaharap nilang ito sa aswang. May mga nakabaong buntot pagi sa buhanginan. May mga patalim din na gawa sa binsol o tinik mula sa buntot ng pagi. Ang iba naman ay nagsibalik sa kanilang mga tahanan at kinuha ang mga naitagong mga kakaibang sandata o itak na baligtad ang talim. Mabisa daw itong panlaban sa aswang o anumang uri ng mga nilalang ng dilim. Tulad ng binsol ng pagi, ang sugat daw na magagawa nito ay hindi kaagad naghihilom. Gawa ito mula sa pinulbos na ngipin ng pating at binsol na inihalo sa tinunaw na pilak o tanso. Dahil sa mga naipong mga sandata, nagpakita na ng lakas at katapangan ang mga katribo ni Lolo nang may pananalig at determinasyong matalo ang aswang. Kaunti na lamang ang kalaban nila at sumuko na ang ilang dayo dahil sa ipinakitang pagkakaisang muli ng tribo. Ang paghahangad nila na maprotektahan ang kanilang mga mahal sa buhay ang nagsilbing inspirasyon para hangarin nilang muli ang kapayapaang minsang tinamasa. Iisa ang pangako nila sa isa't isa, ang tapusin ang sumpa sa kanilang tribo. Lumabas ang aswang at determinado ring itong labanan ang tribo. Matindi ang labanan, ngunit ang mga taga-nayon ay lumaban ng may di natitinag na determinasyon. Ipinaglaban nila ang kanilang mga anak, kanilang tahanan at ang kanilang kalayaan. Si Vicencio ay mas lalong naging desperadong ipakita ang angking lakas nito at kapangyarihan sa mga tao. Ang malakarit niyang mga kuko ay nakakitil pa ng buhay at nilasa pa ang sariwang dugong nagmantsa rito. Gayunpaman, nanindigan ang mga taga-nayon. Pinagtulungan nila ang aswang sa pamamagitan ng kanilang sariling paniniwala kung papaano ito magapi. Ang mga sulong dating tumatanglaw sa dilim ng gabi ay muling sinindihan. Ang mga sandatay itinarak sa katawang pilit na nanlalaban. Subalit ilang sandali ang nakalipas. Ang aswang, ang lakas, ang galit ay unti-unting humupa at humina. Nagsisigawan ang mga natirang buhay sa tribong iyon. Bagamat bugbog at duguan ang ilan, ay puno sila ng pagmamalaki at kaginhawaan sa nakamit na tagumpay. Ang katapangan at pagkakaisa ang nagpanalo sa kanila laban sa kinatatakutang lider ng mga dayo. Ang lahat ay nagalak dahil muli ay napatunayan ang kasabihang kailanman ay hindi nagwawagi ang kasamaan laban sa kabutihan. Pinasalamatan nila ang isa't isa. At ang alaala ng kanilang tagumpay ay nagsilbing paalala na sa pamamagitan ng pagkakaisa, kagitingan at katatagan, malalagpasan nila ang anumang hamon na maaaring dumating sa kanila. At ang kwentong iyon ni Lolo Cuyabari, natutunan ko na maaari ding gawin sa panahong ito na lahat tayo ay may kakayahang gumawa ng mga dakilang bagay kapag tayo ay nanindigan bilang isa. Lolo, ano po bang nangyari pagkatapos ng labanang iyon? Sabi niya, ang nangyaring karahasan sa lugar ay hindi na ulit napag-usapan pa at nanatiling sikreto lamang hanggang sa kasalukuyan. Mas pinagtuunan nila ng pansin ang pagbuo ng isang plano upang muling makabangon ang kanilang nayon. Nagsama-sama ang mga mangingisda,
mga matatanda ng lugar, mga bata at mga manggagamot at ang kanilang leader sa pagpapasya na ibukas ang kanilang puok para sa ibang grupo ng tao. Hindi para magpasakop muli, kung hindi tanggapin lamang ang ibinukas na oportunidad, lalo na ng mga leader ng bayan na nakasasakop sa kanila. Nagkaroon ng mga medical missions at dito nakilala ni Lolo si Lola Rodora, ang aking lola at napangasawa ni Lolo na nabiyayaan ng 3 supling at 5 apo sa kasalukuyan. Nagkaroon ng paaralan para sa edukasyon at may mga gawain na sinanay sila sa kaalamang pangkalusugan at nagplano para sa paglikha ng mga kabuhayan. Ang mga lider ng nayon ay nagtutulungan at nagtaya ng kanilang oras, lakas at talento upang ang nadungisang tribo nila Lolo at ang kanilang puok ay muling maibalik sa dati nitong kadakilaan. Pero Lolo, bakit ka umalis sa Iloilo? Pagbasag ko sa muling katahimikan na namayani sa pagitan namin ni Lolo. Mas pinili daw niyang umalis, hindi dahil sa ayaw na niya sa puok nila. Umalis siya para tuluyan ng kalimutan ang masalimuot na nangyari sa una niyang pamilya at upang maibigay din niya ng buo ang pangako ng totoong pagmamahal at pagsasakripisyo para sa babaeng pinili niyang muling mahalin pagkatapos ng trahedya. Ganun po ba, Lolo? Salamat po, Lolo. Hinalikan ko ang kanyang noo. Salamat sa napakagandang kwento. Isang kwento na pinili kong maitampok sa inyong mga kasundo na sana'y maglingkod bilang inspirasyon sa ating mga tao. Sana'y hindi ang masalimuot na pangyayari ang matandaan sa kwentong ito, kung hindi ang tungkol sa pagbangon na maaaring magsilbing pag-asa para sa lahat ng taong nabigo at napako ng kapalaran. Naway magsilbi rin itong paalala para patuloy tayong lumaban sa iba't ibang hamon ng buhay at piliin ang mga bagay na mas makapagpapabuti at huwag magpasakop sa kasamaan. At ito naman po ang ating pangalawang kwento para sa araw na ito. Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Toto. Nangyari po ang karanasang ito dekada 80 sa isang lugar sa Leyte. Kung mamarapati niyo po ay nais ko lang pong ilihim kung saan ito sa Leyte para na rin sa seguridad ng nakakarami. Noong mga panahong iyon, Kuya Bari, ay kasalukuyang akong nasa edad 14. Sa mura kong edad ay naranasan ko ang isang kakilakilabot na karanasang kahit magpasa hanggang ngayon ay daladala ko pa rin ang takot sa mga nangyari. Noong mga panahong iyon, kasama ko ang aking ama habang kami ay paakyat doon sa bundok upang magtanim ng mga kamuting kahoy. Habang naglalakad kami ay tila napansin namin na nagbabadya ang panahon na tila uulan. Hindi kami nagdalawang isip pa ng aking ama at kami ay tumuloy paakyat sa bundok. Noong makarating kami sa bundok ay kaagad akong kumuha ng itak upang magbungkal ng lupa para sa pagtataniman ng kamuting kahoy. Habang nagbubungkal ako ay nagsabi ang aking ama na may pupuntahan lang siya umano sa di kalayuan sa aking pinagbubungkalan ng lupa. Nang makabalik na nga ang aking ama, Kuya Bari, ay may bitbit na itong hinog na langka. Maya-maya pa ay bumuhos na nga ang ulan at kaagad namang kaming sumilong sa aming ginawang kubo. Habang bumubuhos ang ulan ay gumawa ako ng apoy
upang hindi kami lamukin ng aking ama. Noong tumila na ang ulan, ay kaagad na akong bumalik sa aking ginagawa upang makapagtanim na kami kaagad ng kamuting kahoy. Noong matapos na akong magtanim, ay nagyaya na akong umuwi. Subalit itong aking ama ay gusto pang maghanap ng saging na maiuuwi daw sa aming bahay. Sinabi ko naman sa aking amang may langka na kaming maiuuwi. Ngunit hindi pa rin daw iyon sapat, pagkat gusto niyang may maiuwing saging. Wala na akong nagawa pa, Kuya Bari, kung hindi ang sumunod na lang sa sinabi niya sa akin. Habang naglalakad kami sa kagubatan, ay unti-unti na kaming napapalayo ng aking ama. At dahil sa wala kaming makitang saging, Kuya Bari, ay napagpasyahan na lang namin na umuwi na kami. Noong naglalakad na kami, Kuya Bari, ay napapansin kong tila ba pabadya-badya na naman ang pagbuhos ng ulan. Kaya naman nagmadali na kaming maglakad pauwi. Hanggang sa makarating na kami sa aming bahay at saka palang tuluyang bumuhos ang ulan. Noong gumabi na ay may nabalitaan kami sa isa naming mga kapitbahay. Isang kakaibang balita, Kuya Bari, na mayroon daw taong napadaan doon sa may kalsadang iniiwasan ng karamihang dumadaan, lalo na kapag gumabi na. Ayon sa kapitbahay namin, noong napadaan daw yung tao sa isang malaking puno na nasa tabi ng daan, ay sumilong muna sila dahil sa biglang bumuhos na umano ang ulan. Subalit noong lumingon sila sa itaas ng puno, ay may nakita silang nakasabit na mukhang paniki doon sa sanga ng malaking kahoy. Sa kanilang pagkabigla ay agarang binuhat umano ng lalaki ang kanyang anak at mabilis na tumakbo papalayo sa malaking puno. Nagulat naman kami sa ikinuwento ng aming kapitbahay. Hindi namin alam kung maniniwala ba kami o hindi, Kuya Bari. Iwinaksi na lang namin at hindi na lang pinagtuunan pa ito ng pansin. Noong gumabi na, ay bala ko sanang lumabas pa upang makipaglaro sa mga kaibigan ko. Ngunit pinagsabihan ako ng aking ama na wag na muna akong lumabas. Kasi nga bukas daw ng maaga ay maaga kaming lalakad paakyat pabalik doon sa bundok. Noong marinig ko ang sinabi ng aking ama, ay agara na akong nagtungo sa aming higaan upang makapagpahinga na. Kinabukasan ay maaga akong bumangon upang makapaghanda na. Makalipas ang ilang sandali at nagising na ang aking ama at agad akong nagtimpla ng kape at inabot ito sa kanya. Maya-maya pa ay bumuhos na naman ang ulan. Kaya naman ay tinanong ko ang aking ama kung kami ba ay tutuloy sa pag-akyat sa bundok. Sumagot naman ito ng oo, dahil kailangan daw naming kumuha ng maiuulam namin para sa maghapon. Maya-maya pa ay umalis na kami ng aking ama at tumungo na sa bundok. Habang naglalakad kami paakyat, ay unti-unting bumubuhos na at tila lumalakas ang pagbuhos ng ulan. Noong makarating kami sa tinatawiran namin na ilog paakyat ng bundok, ay malakas ang agos ng tubig doon. Kaya naman
ay naisipan ng aking ama na doon na lang muna kami dumaan sa kabilang daanan doon sa may malaking puno. Kaya naman ay bumalik kami sa aming dinaanan. Habang naglalakad kami ay may nakita kaming isang matandang babae doon sa unahan namin na naglalakad at ito ay basang-basa sa ulan. Hanggang sa napadaan na kami sa malaking puno. Nakita namin ang matandang babae, Kuya Bari, na biglang tumigil at humarap ito sa puno. Hindi naman namin pinansin ng aking ama dahil akala namin ay sumisilong lang ito. Kaya ipinagpatuloy lang namin ang aming paglalakad hanggang sa nakalagpas kami sa matanda. Noong makarating kami ay inabot na kami ng tanghali sa bundok dahil sa sobrang maputik at madulas na ang aming dinaanan. At noong makarating kami ay agad naman kaming naghanap na ng aming mauulam para sa araw na iyon. Dahil sa sobrang lakas ng ulan, Kuya Bari, ay nahirapan kami ng aking ama na maghanap ng mauulam namin. Hanggang sa kalalakad naming dalawa ay hindi namin namalayang napapalayo na kami. Walang ano-ano'y may nakita kaming isang baboy ramo. Kung kaya agad naming hinabol ng aking ama hanggang sa maabutan niya ito at agad niyang sinibat ito. Natuwa naman ako, Kuya Bari, dahil sa wakas makakakain ulit ako ng baboy na hindi na kinakailangan pa ng pera para bumili sa palengke. Kung kaya minabuti ng aking ama na umuwi na agad kami. At dahil sa malayo ang aming narating at malakas ang ulan, Kuya Bari, ay inabot na talaga kami ng halos magdidilim na doon sa bundok. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Nagmadali na kami upang hindi kami abutan ng dilim sa daan. Noong makarating na nga kami sa kubong pahingahan namin ay medyo madilim na. Nagpahinga muna kami ng ilang saglit upang mapawi ang lamig na nararamdaman namin. Habang nagpapaapoy ako ay nakita ko ang matandang nakita namin kanina doon sa malaking puno. Kaya naman agad kong itinuro ito sa aking ama. Noong tignan niya naman ang itinuro ko ay wala naman siyang nakita. Kaya nang tingnan ko uli, Kuya Bari, ay wala na nga ang matanda. Kung kaya nagulat ako at sinabi na lang ng aking ama na baka dahil lamang sa lamig ay kung ano-ano ang nakikita ko. Minabuti ko na lang ang manahimik para wala nang usapan. Maya-maya pa ay nag-aya na ang aking ama na bumaba na kami ng bundok. Dahil medyo natuyo na ang aking katawan ay nakaramdam na ako ng lamig at kaagad kong sinabi sa aking ama na magputol siya ng isang dahon ng saging upang gawin naming parang payong habang naglalakad kami pababa. Matapos makakuha ng aking ama ay kaagad ko itong ipinatong sa aking ulo upang mabawasan ang lamig na nararamdaman at nagpatuloy na nga kami, Kuya Bari, sa paglalakad namin pababa.
hanggang sa palapit na kami ng papalapit sa malaking puno. Nakita ko ang matanda na naman na nakatitig ito sa amin. Agad kong sinabi sa aking ama at noong tingnan niya ay nakita na niya ito. Kaya sinabi niya sa akin na sa unahan ako pumuwesto at huwag papahuli. Hanggang sa makalapit na kami ay nakatitig sa akin ang matanda. At dahil nasa huli ang aking ama ay tumigil ito at humarap sa matanda. Nagtanong kung ano ang kailangan niya sa akin at bakit siya nakatingin. Hindi naman sumagot ang matanda at bigla itong tumalikod at umikot sa malaking puno. Noong sundan iyon ng aking ama ay nabigla siya dahil nakita niya itong gumagapang paakyat sa malaking puno. Maya-maya pa ay bigla na lang itong tumalon at dumamba sa aking ama hanggang sa madaganan niya ito. At dahil sa taranta ko, Kuya Bari, ay bigla na lang nawala ang lamig na nararamdaman ko sa aking katawan. Nagpunong-buno ang aking ama at ang matanda at nagpagulong-gulong sila sa lupa. Laking gulat ko nang biglang pinagkakalmot ng matanda ang aking ama. Agad akong naghanap ng pwedeng magamit upang ipalo sa matanda. Noong makakuha ako ng isang sanga ng kahoy, ay agad kong ipinalo sa matanda dahilan upang bumitaw ito sa pagkakadagan sa aking ama. Ang mas ikinagulat namin, Kuya Bari, ay noong lumayo ang matanda sa aking ama. Unti-unti itong nagbago ng anyo. Tinubuan to ng balahibo. Gimbal na gimbal kami dahil sa hindi ko mawari kung ano ang hitsura nito. Ang matanda na ito ay isa palang aswang. Nanlilisik ang mapupulang mata nito at umaangil ito ng napakalakas. Mas lalong nadagdagan pa ang aming kaba noong mga oras na iyon, Kuya Bari, dahil ito ay naglalaway at nakatitig ng masama sa amin. Akmang susuguri na sana ako ng aswang ay kaagad tumayo ang aking ama upang pigilan ito. Hinugot niya mula sa kanyang baywang ang kanyang matalas na itak. At noong mahawakan ito ng aking ama, kaagad itong inundayan ng saksak sa likuran, dahilan upang mapahiyaw ito dahil sa sakit. Lumayo sa aking ama ang aswang. Mas lalong galit na galit ito dahil siguro sa kanyang sugat na natamo. Ang buong akala naming, Kuya Bari, ay maglalaho na ito. Ngunit sumugot ulit ito sa aking ama. At noong pasugod na ang aswang ay nagkaroon ng pagkakataon ng aking ama na saksakin ito sa sentro ng kanyang leeg. Sinundan pa ng sunod-sunod na saksak sa katawan nito hanggang sa nagpagulong-gulong na ito papalayo sa amin. Sinubukan pa itong habulin ng aking ama, subalit bigla na lang itong naglaho sa kakahuyan. Nakiramdam pa kami ng ilang saglit, ngunit hindi na bumalik ang nilalang. Ilang sandali pa ay bumalik na ang aking ama at nag-aya na itong umuwi sa amin. Dahil sa marami siyang kalmot na natamo, ay ako na ang nagdala ng lahat ng kanyang bitbitin. Habang bumababa kami,
ay may panaka-naka akong naririnig na pag-angil na wari ko ay sa aswang iyon nanggagaling. Hindi pa rin kami nagpakakampante, Kuya Bari. Hawak-hawak pa rin ng aking ama ang kanyang matalas na itak. Ako naman ay walang tigil sa paglinga sa aking paligid at baka bigla itong sumulpot na naman sa aming harapan. Makalipas ang ilang oras ay payapa naman kaming nakababa ng bundok. Awa ng Diyos ay nakarating na rin kami sa aming tahanan. Pag-uwi namin ay nagulat ang aking ina sa kanyang nakita. Agad ko namang ikinuwento sa aking ina kung ano ang nangyari sa amin doon sa taas ng bundok. Hindi naman nagtagal ay kumuha agad ang aking ina ng gamot upang gamutin ang mga natamong sugat ng aking ama mula sa mga kuko ng aswang. Magmula noon, Kuya Bari, ay hindi na kami muling dumaan pa sa daanang iyon. Isang pangyayari na muntik nang kumitil sa buhay naming mag-ama dahil lang sa pagdaan namin sa teritoryo ng mga aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po at sana po'y mapili niyo pong mabasa ang kwentong ito. Lubos na gumagalang, Toto. At ito naman po ang ating pangatlong kwento. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Ako nga po pala si Jonalyn. At ang aking kapatid ay itago na lang po natin sa pangalang Nevia. Bata pa lamang po ako ay hindi lingid sa aking kaalaman ang mga bagay tungkol sa mga kababalaghan. Madalas akong kwentuhan noon ng aking mga magulang. Marami kasi silang naging karanasan sa mga ganoong bagay at maging kami nga ng aking kapatid ay ganoon din. Sa pagkakatanda ko po, Kuya Bari, nasa 5 buwan na rin kaming nakatira noon sa bahay ng tiyahin ni Papa nang una akong makaranas ng isang kakaibang bagay. Nang mga oras kasing iyon ay gising na ako, ngunit mas pinili kong pumikit. Nakikinig lang ako sa ingay sa paligid, lalo na at naghahanda noon si Mama. Maaga kasi siya kung umalis sa bahay upang pumunta sa palengke upang magtinda sa aming pwesto doon. Hanggang sa matapos na si Mama sa kanyang mga ginagawa at nagpaalam na itong aalis. Hindi naman ako sumagod sa kanya para isipin niya na tulog pa rin ako. Narinig ko na lang mula sa silid naming magkapatid na bumukas na ang pintuan ng aming bahay. Pahiwatig na nakalabas na ang aking ina. Dahil doon ay nagpasya naman akong bumalik na sa aking pagtulog dahil naiisip kong sayang ang oras. Ilang sandali lang ang nakaraan ay narinig kong bumukas na naman ang pinto ng aming bahay. Nagtaka ako dahil sa nangyari, dahil nakasanayan kong kapag nakaalis na ang aking ina ay hindi na ito bumabalik pa. Sa kadahilanang hindi naman siya makakalimutin sa mga bagay na dadalhin niya sa kanyang pag-alis. Subalit kahit na ganoon ay naisip ko pa rin na baka si Mama nga iyon, kung kaya hinayaan ko na lang.
Nagmatsyag ako sa mga susunod na mangyayari. Binabantayan ko rin ang muling pagbukas ng aming pintuan kung sakaling lalabas muli ang aking ina. Subalit, ilang minuto na ang nakaraan, hindi pa rin ako nakaririnig ng pagbukas ng aming pinto. At dahil doon ay hindi ko na napigilan ang aking sarili. Nagmulat na ako ng aking mga mata upang sana ay bumangon mula sa aking pagkakahiga. Ngunit noong pagmulat ko pa lang ay nahintakutan na ako. Biglang lumamig ang paligid. Napatingin ako sa aking uluhan at laking gulat ko nang makakita ko ng isang parang puting bagay na lumulutang. Tila nanigas din ang aking katawan dahil sa mga bagay na pumapasok sa aking isipan. Hindi ko na rin inaalis ang aking paningin doon sa nakalutang na puting bagay hanggang sa nararamdaman kong tila may malamig na kamay ang humahawak sa aking noo. Ilang sandali pa ay nakaramdam din ako ng kirot sa aking pisngi. Walang ano-ano ay bigla akong napabangon sa aking pagkakahiga. Hinabol ko ang aking hininga habang nakatingin sa aking kapatid na noon ay nakaupo sa aking harapan at nag-aalala dahil sa nangyayari sa akin. Ate, uy, anong nangyayari sa iyo? Bakit ka umuungol habang nakatingala? Tanong nito sa akin. Napatingin ako sa kanya dahil sa naging tanong niya. Ha? Hindi mo ba nakikita ang nakikita ko? May parang puting bestida, ayan, sa... Hindi ko na naituloy pa ang aking sasabihin dahil nang tingnan ko ang parte kung saan ko nakita ang puting bagay ay wala na ito doon. Napailing na lamang ako bilang tugon sa aking kapatid at sinabing tila panaginip lamang pala iyon. Tila hindi naman siya kumbinsido sa aking sinabi. Ngunit hinayaan ko na lamang siya at bumalik na sa aking pagkakahiga. Inakala ko noon na panaginip lang talaga ang bagay na iyon. Naisip ko pa ngang paano magkakaroon ng parang white lady sa aming bahay. Gayong wala namang sinasabi ang tiyahin ni Papa na may nangyaring hindi maganda sa bahay na iyon. Lumipas ang mga araw, ngunit hindi ko na rin naranasan pa ang bagay na iyon. Hanggang sa isang gabi, dalawa lamang kami ng aking kapatid sa aming bahay. May burol kasing pinuntahan ng aming mga magulang. Noong mga oras na iyon ay nakahiga na kami sa aming tulugan. Nakapikit na rin noon ang aking kapatid. Hindi ko naman alam kung bakit hindi ako makatulog dahil pakiramdam ko ay mayroong nagmamasid sa akin. Pinilit ko na lamang ang aking sariling matulog hanggang sa nagtagumpay nga ako. Siguro po mga bandang 10:00 na ng gabi ay naalipungatan ako dahil may naririnig akong tila pag-iyak. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Noong makamulat na ako, tiningnan ko ang higaan ng aking kapatid, ngunit wala siya roon. Nakapatay kasi ang ilaw sa aming silid ng gabing iyon.
Muli akong nakarinig ng paghikbi at pag-iyak. At napagtanto kong boses iyon ng aking kapatid. Hinanap ko, Kuya Bari, ang iyak at hikbi na iyon. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa aming sala. Iniligid ko ang aking paningin, ngunit wala siya doon. Dahan-dahan pa ako na naglakad patungo sa aming kusina at doon na halos nawalan ako ng ulirat sa aking nakita. Nakita ko ang aking kapatid na nasa ilalim ng aming lamesa habang ito'y nakatingin sa isang puting malabong bagay na sa tingin ko ay iyon ang nakita ko nung isang araw. Takot na takot ang aking kapatid at halos ito'y nangihina na sa kaiiyak. Ngunit Kuya Bari, ang iyak niya ay pigil na pigil. Ang hindi ko inaasahan, Kuya Bari, ay biglang lumingon sa akin ang puting bagay na hugis tao. Nakakatakot ang kanyang itsura dahil butas ang kanyang mga mata. Tagusan ang kanyang katawan. Bigla itong lumapit sa akin, dahilan para mapaatras ako at mapasandal sa haligi ng bahay namin. Tumagos ito sa akin at ramdam na ramdam ko, Kuya Bari, ang lamig at simoy ng kalachuchi na bulaklak. Napapikit na lang ako. Nanginig ang buo kong sistema dahil sa matinding takot. Wala akong magawa kung hindi ang magdasal na lang, Kuya Bari. Maya-maya'y biglang may humawak sa aking balikat, dahilan para mapasigaw ako ng todo, Kuya Bari. Pagmulat ng mata ko, ay yung kapatid ko pala ang humahawak sa akin. Ate, wala na. Saan ng aking kapatid? Napayakap na lang ako sa aking kapatid ng mga oras na iyon nang biglang bumukas ang pintuan namin. Nangatog kaming pareho. Naghihintay kung sino man ang dumating mula sa pinto. Nahimasmasa na lang kaming pareho noong makita namin ang aming mga magulang pala ang dumating. Nagtakbuhan kaming magkapatid at takang-taka ang aking ina kung ano ang nangyari sa amin. Ikinuwento naming magkapatid ang lahat ng aming nasaksihan noong gabing iyon. Noong inilarawan namin ang babaeng mahabang buhok, ay kinilabutan ang aming ina. Napaisip siya na baka daw yung tiyahin namin na kasalukuyang nakaburol ang dumalaw sa amin. Takot na takot kaming magkapatid sa aming narinig, Kuya Bari. At ayon pa sa aking ina, ay baka nagpaalam lang daw iyon sa amin. Noong gabing iyon, ay hindi po talaga ako halos nakatulog, Kuya Bari. Ang ginawa ko na lamang ay ipinagdasal ko ang kaluluwa ng aking tiyahin. Ang hindi ko lang po maintindihan, Kuya Bari, ay bakit ko nakita siya. Mayroon po ba akong third eye? Pati siguro ang kapatid ko ay mayroon din. Mayroon man o wala, ay hindi ko na po nanaising pang maranasan muli ang isang dalaw mula sa aking tiyahin. Hanggang dito na lang po ang aking maiksing kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po at sana'y mabasa niyo po ang aming kwento. Lubos na gumagalang, Jonalyn.
And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.